These were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. Your comment na po. So si Attorney Panelo yung nagsabi na Biggest spreader of fake news yung spreader ng fake news. Unang-una, ang usapan dito ay about the God deserves. Iyon. Alam namin yan. Te, hindi yun ang sinasabi. Ikaw naman, hina ng kukote mo. Alam namin trabaho ng BSP na magbenta ng gold. That's not the question. Ha? Gamitin mo yan para kumuha ka ng mga taong matatanungan mo, tumali-talino ka naman kahit papaano. Kawawa ka naman. Ano to? Kasi unang araw mo pa lang, pinagtatawanan ka na ng netizen. Gusto mo pa, forever kang pagtawanan. Nakakaya naman si Marcos. At kailangan ng attack dog ni Marcos. Alam nyo naman po si Marcos, medyo mahina ho ito pag nagsalita. Parang hindi mo maintindihan. Uutal-utal. Hindi niya mabigay yung ano. Halatang vlogger ka. Vlogger ka ng mga tanso. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. Walang naniniwala. Anyway. Ikaw lang yun. At saka yung mga katulad mo. Hindi lang ang naniwala dun. Bago na naman pong attack dog, ito hong si Marcos. Naku po, malupit ho itong attack dog niya. Talagang galit na galit, parang gustong manakit. Kasi kakasumpa pa lamang, talaga nga namang todo-todo na yung nyaw-nyaw niya. Ay, ang problema ho, sabi nga nila, di ba mga kababayan, ang latang maingay ay walang laman. Which is totoo naman kasi dito ho, papakita ho natin na talagang wala hong alam itong babaeng to. Hindi ko alam kung bigla lang talagang inappoint to dahil sa sobrang kasipsipan. Dahil ho sa araw-araw niyang binabanatan ho ang mga Duterte sa kanyang video. May channel ho kasi ito Meron ho itong channel sa YouTube. At ewan ko nga, meron pa tong radio station. Meron itong programa. Ewan ko, paano naging abogado ito? Parang walang kaso hatang hinahawakan ito. Hindi ako, nagtatanong lang naman kasi busy kang kakabablog. Busy ka sa radyo mo. O, di ba? Ikaw abogado ka, alam ng mga abogado yan. Dami kong kaibigang abogado. Wala nang oras yan. Wala nang oras manood ng social media. Mas lalo namang walang oras gumawa ng vlog. Actually, may mga nakausap nga akong abogado sabi nga nila medyo parang na hindi pa sa kanila pumapasok na sistema yung ikaw ay isang abogado pero nagbablog ka kasi una-una sabi nila wala daw sa oras at parang medyo hindi pa nila ganun na naiintindihan na parang ang dating sa kanila medyo may katsipan. Pag abogado ka na nagbablog ka, ibig sabihin wala kang kaso. Sa dami nang ginagawa sa kaso, sa isang kaso, kung meron lang, talagang wala ka ng oras. Kaya nga itong babaeng ito, hindi ko alam kung may kaso ba itong hinahawakan, hindi ko alam kung ano ba ginagawa talaga nito sa buhay. Pero ang alam ko, vlogger ito. Na bumabanat sa mga Duterte, tas bigla na lang namulat tayo at siya na ho ang taga-attack sa mga Duterte, sa mga Duterte supporter. Bigla na lang naging attack dog at na-appoint. O, di ba? So magtataka ka talaga dito. Mukhang yun ang dahilan kung bakit siya na-appoint. Dahil siya ay maingay at kailangan ng attack dog ni Marcos. Alam nyo naman po si Marcos, medyo mahina ho ito pag nagsalita. Parang hindi mo maintindihan. Uutal-utal. Hindi niya mabigay yung ano niya. Kita nyo sabi niya nung una, hindi nyo man nakita inconsistency nitong maman to. Sabi niya nung una, hindi siya mag-appoint ng spokesperson. Tapos eventually nag-appoint siya, napalitan. Kada taon napapalitan yung spokesperson niya, di ba? Kaya nga sabi ko nga dito bakit kaya? Siguro naghahanap siya ng pareho niya na gumaganong din. Wala siya makita. Kaya ayun, pinalitan niya. Hindi, biro lamang po. Pero ito hong bagong in-appoint niya, ang ingay sa social media. Kakaano pa lang, feel niya na. Feeling ko matatanggal din tong babaeng to
Feel na niya po yung pagiging spokesperson o press secretary. Tingnan natin kung tatagal ka, babae ka, ha? Oh, ito. Panoorin po natin itong bagong tirada nito at pasinungalingan natin ng mga pinagsasabi nitong press secretary nila. Tingnan ninyo, ha? Pasok. Doon sa gold reserves kasi PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. First of all, eto yung time na sinabi ni Pangulong Duterte na stupid, okay? Para lang sa kaalaman mo, it was in May 2021 na nagbitaw siya about Spratly Island na i-jet ski niya. Okay? Tapos may mga nagsasabi sa kanya, hindi supporter niya. Ang mga nagsasabi at naniningil sa kanya ay yung mga dilawan, pinklawan. Yan o yung mga naniningil sa kanya, sinasabi sa kanya, ba't di ka mga mag-jet ski sa Spratly? Alam mo, madam, tanga lang ang maniniwala na aabot yung jet ski dun sa Spratly. Ang bihira naman, oo. Siguro kung matinukan tao, hindi ka talaga maniniwala na yung jet ski aabot ng Spratly. Aabot doon sa pinag-aawayang pambira naman, oh. Naturalmente, talagang kailangan sabihan, tanga yung mga naniwala doon. At hindi kaming mga supporter yun. Alam namin na it was just a hyperbole, di ba? It was just a, parang sinasabi niya, ako mismo lalaban, mag-jet ski pa ako dyan, di ba? Hindi nga aabot doon, eh. Yung ang helicopter, hirap na hirap ang pumunta yung Pilipinas dun, eh. Di ba, pansinin mo, bakit yung mga barko lang ang pinapadala dun, hindi yung helicopter? Jet ski pa. Ano ba, te? Ano ba? Naturingan kang abogado, pero yung ano mo, parang parang kulang. Tapos sasabihin mo ngayon na tinabihan tayong mga supporter ng tanga. Hindi, te. Ikaw lang. At saka yung mga taong naniwala doon sa jet ski. Kaming mga supporter, alam namin na hindi ho yun totoo. Alam mo namin yon na yun ay joke. Kaya hindi kami naniwala, kaya hindi kami tanga. Ngayon, kung meron man sinabihan si Pangulong Duterte na tanga, yung mga naniwala, kasi mantakin mo maniniwala ka, yung jet ski aabot doon sa island na pinag-aawayan natin. Te, ano yun? Abogado ka, te. Ano nangyari? Hindi ka man lang mag-research? Ano to? Tapos igagamitin mo ngayon yan as your pangunang panlaban sa mga Duterte. Yan ang panguna mong laban, eh. Halatang vlogger ka. Vlogger ka ng mga tanso. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. Walang naniniwala. Anyway. Ikaw lang yun. At saka yung mga katulad mo. Hindi lang ang naniwala dun. We will take this seriously. Para naman hindi magkaroon ng fake news. Lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaaring naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ikaw, wala ka bang researcher na magsasabi sa'yo ng totoong nangyari dyan sa BSP? Bakit kanyo natanong ko kung wala siyang researcher? Mamaya, itatanong mismo nung media magtatanong sa kanya, tingnan mo, nga. Hindi makasagot. Nagmamagaling ka dyan, wala ka naman palang alam. Tingnan mo, antayin nyo. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time. The selling of gold is to pump up the economy. Okay, let's go to economy. Yan. Papakita ko lang sa iyo, ha, ate. Ito. Diyan tayo muna. Pakita lang natin, sandali, ha, kasi
Masyadong malaki ka. Paliitin natin. Ayan. Ayan yung sinasabi mong economy. Di ba? Why to pump up the economy? Ayan. Philippines posted above target GDP growth of 7.6 in 2022. Yan yung katutong-tong lang. Ayan. Tingnan mo na mabuti. Noong 2023, from 7.6, bumaba ng 5.6. Okay? In 2024, bumaba ng 5.6 pa rin. Hindi, sabihin, from 7.6 ng 2022, nandun pa rin siya sa mababa. Sa madaling salita, sabi nga sa GMA News Online, PH miss economic growth target for second straight year. Now, you're saying that the selling of gold is to pump up the economy. Why it didn't happen? Sige, sagot ka. Na magkaalaman tayo. Kung may alam ka talaga, sinasabi mo ngayon na i-pump up yung economy. Diba? Yan ang sinasabi mo. Bakit hindi nangyari? Bakit hindi nangyari? Remember, kasi may diskarte ho dyan. Ang gold is like a stocks. Okay? May panahon na nagbebenta, may panahon na tayo ay nagkikip. Ibig sabihin, hindi tayo dapat magbenta. Merong diskarte yan. Okay? Ituloy natin para sa kaalaman ng lahat. Ayan Diyan pa lang, yung palusot niya na economy daw, sablay na kagad. Sabi ko nga sa'yo, madam, do your research, okay? Do your research. Hindi ka lalagpas sa mga Duterte vloggers. Ang galing po yan sa isang vlogger yung mga clippings na yan. Ito, tuloy. Of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Alam namin yan. Hindi yun ang sinasabi. Ikaw naman, hina ng kukote mo. Alam namin trabaho ng BSP na magbenta ng gold. That's not the question. Okay? Ang question dito, why? Sa lahat ng nagbenta ng gold, tayo ang pinakamalaki sa maling panahon. Papatunayan natin yan, pero ituloy mo muna yung kakadaldal mo dyan. Okay. Now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay? Now. Sige, dyan tayo sa sinasabi mong gold. Ayan, ipapakita ko naman sa iyo. Yung mismong sinabi ng kapatid na may punto nga siya dito. Ayan, pakita natin. Ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Nakikita niyo yung graph sa taas? Yan po sa kaliwa, yung kulay medyo green. Ewan ko kung anong kulay yan. Medyo color blind ako Yang nasa kaliwa na yan, nandito sa picture ni above niya, si Claire. Nakita niyo yan? Wala ang Pilipinas dyan na nagkikip. Napakarami ang hindi. Ayan, central banks that bought. Ibig sabihin, hindi nagbenta. Okay? Ito yung mga bansa na bumili. Ayan, malinaw yan Sandali, hindi ko nakikita ng bahagya. Labas natin dito. Wait, automatic ko desay. Ayan po, ayan. Okay? So, ayan po yung gold. Ang sabi dyan, sa kaliwa, central banks that bought the most gold in 2024. Anong bansa yon bumili ng gold noong 2024? Kita nyo? Sa kaliwa? Ang dami. Ang dami ho nagbumili. Ibig sabihin, sa pagka ikaw bumili, kinikip mo yung gold. Sinasabi kasi nitong babaeng to, kaya nagbenta ang BSP, it is because mataas daw ang presyo. Tama, mali? Mataas ang presyo, mukhang pagpapakinggan mo, mukhang totoo. Tama nga naman, pag mataas ang presyo, ibenta mo para malaki ang kita natin. Ang tanong, bakit ang daming bansa ang bumili ng gold noong time na sinasabi mong mataas ang gold? Tama si Amy Marcos dito. Bakit? Tingnan mo sa kanan. Tingnan nyo sa kanan. Sa kanan, central banks that sold the most gold in 2024. Sinong central bank na bansa ang nagbenta ng madami? Same time to Dito sa kaliwa, yung bumili. Bakit ang daming bansa ang mas lalong bumili? Bakit nung sa bentahan na, yung nag-release ng gold, Pilipinas lang ang pinakamarami? Naintindihan mo? Ibig sabihin,
Ang diskarte dapat, sabi nga ni Amy Marcos, pag nag-reserve ka, nag-iipon ka, hindi ka nagbebenta. Okay? So many countries are in fact in a mad rush to acquire gold. Here we are unloading our own gold. May punto doon. Habang yung ibang bansa daw, nagra-rush sila mag-acquire ng maraming gold. Kasi nga, tumataas yung gold. So gusto nila maraming gold sila. Anong ginawa ng Pilipinas? Nagbenta ng ginto. Yes, you are right. Tama ka sa sinasabi mong natural na trabaho yan ng BSP, pero mali ang diskarte nila. Ibinenta nila ng alanganin. Yan ang tanong dyan. Yan ang sinasabi ni Duterte. Bakit ibinenta ng alanganin? Habang yung ibang bansa, they are acquiring gold. Bumibili sila. Habang tayo, ibinebenta natin. Bakit? Tayo lang. Kita nyo, ang laki ng graph, oh. Ang laki ng difference ng graph. Diba? Tayo lang ang nagbenta ng ganyang kalaki. Yung ibang bansa nagtatago ng gold. Bakit? Yan ang hindi mo maipaliwanag. Kasi nga, madam, kung ikaw ay press secretary, mag-hire ka ng researcher mo para hindi ka nagmumukhang tanga. Gago! Yun ang totoo. Hindi ho, seryoso ito. Para ho hindi ka naman nagiging ganyan. Pinagtatawanan ka ngayon ng netizen kasi mali-mali yan sinasabi mo. Oo, maaari magaling kang abogado sa batas. Pero wag mong pasukin yung mga hindi mo alam. Yan ang totoo. Tuloy natin to sinasabi ni Madam para mas maunawaan natin kung bakit talagang kinuha to. Sabi ko sa inyo, hindi na kailangan ng qualification ngayon. Basta importante, sumipsip ka sa gobyerno to, tirahin mo Duterte, magkakapwesto ka. Nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Naks naman, parang akala mo, alam na alam mo, ikaw ang walang alam. Ikaw ang walang alam. Maling diskarte ang magbenta ng gold. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yan. Sabi mo, ito the main purpose na sinasabi mo, kaya tayo nagbenta to pump up the economy. Tumaas ba ang GDP? Umangat ba tayo? Hindi. Where the fuck is that yung sinasabi mong tumaas ang ekonomiya? Sorry, I'm not hindi kita binumura. Kaya lang, asa expression yun. Asan yun? Asan po yung sinasabi mo umangat ang ekonomiya nung nagbenta tayo ng gold? Kasi yun ang sinabi mo, pump up the economy. Bumagsak tayo eh. Gets mo? Siguro naman, kuha mo na. Pangalawa, normal lang nagawain niya ng BSP ang magbenta ng gold. Oo nga, normal. Syempre sila ang in charge dyan. Ang tanong, tama ba yung panahon ng kanilang pagbebenta? Na naayon sa data, hindi sa kwento-kwento mo. Ayon sa data, mali ang magbenta ng madaming gold nun. Siguro bago siya magbigay ng ganitong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanya mga statements, hindi naman detailed. Ikaw, bago ka magbigay ng iyong mga salita, kasi supposedly you are the spokesperson of the president eh. Bago ka magsalita ng ganyan, alam mo madam, mag-research ka. Kasi pinahihiya mo na nga yung presidente, mali-mali pa yan sinasabi mo, mas maganda siguro bumalik ka na lang sa pagbablog. Wala kayong alam eh. Anong proof niya? Again, as a lawyer. He is a lawyer. He became a fiscal. You are a lawyer. You are a lawyer. Pareho kayong lawyer, pero kung paano magkuha ng ebidensya? Ikaw din, alam mo rin kung paano kumuha na may ebidensya. May pinirisinta kang ebidensya dyan? Wala. Kami, mga Duterte supporter, pinipresenta namin sa inyo ebidensya na yung sinasabi mong to pump up the economy, walang nangyari. Asan ang ebidensya mo? Nga. Tatanungin ka na media, asan ang data mo? Wala ka masasagot. Tingnan mo. Tingnan mo. No? To get the truth. Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Laging paintriga. All we want here is evidence. Ako, nagpresenta sa ebidensya, ikaw wala. May pinresenta kang ebidensya? May pinresenta kang data? Wala. Asan sinasabi yung ebidensya? Niloloko mo kami.
matutungtong mo lang, nagpapakalat ka na ng fake news kasi wala kang ebidensyang pinipresenta. Tama, mali. Ipakita niya. Kung Hindi mo nga pinapakita. Pag gusto mo pagpakita ng iba, pakita mo rin sa'yo. Asa na yung... Pakita mo yung sa'yo. Asa na? si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Oh, ayan. Si PBBM ang nag-utos at benta ng gold reserve. Oh, bigla na siyang pumunta dyan. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely manage. Saan yan? Asan yung ebidensya mo? Ba't di ka nagpapakita? Puro ka chismis. Ako, may papakita ko sa'yo na merong touch ang government dyan. By the BSP. So, paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Okay. Saan daw? Ito na naman, bagong argumento mo. Susuplakin na naman natin yan. Wala ka na namang ebidensyang ipinakita. Ako, may ipapakita na naman ako sa ebidensya. Ayan. Okay? Ang linaw dyan. Sinasabi mo, PBBM has no hand in gold sales by BSP. Tanong, sino nag-appoint ng new BSP governor? Si Marcos lang naman. Okay? Si Marcos lang naman. So, sino nag-appoint? Si Marcos. Sino sa tingin mo susundin niya? Yun nag-appoint. Pangalawa, sa baba, Amy Marcos hits BSP decision to sell gold reserves. Senator Amy Marcos on Wednesday grilled the administration economic managers. Ano daw? Ulit. Senator Amy Marcos on Wednesday grilled the administration economic managers. Sino daw? Yung BSP ba? Yung sole BSP na sinasabi nitong sole BSP shall decide. Hindi. It's the economic managers over the Bangko Sentral ng Pilipinas decision to sell. Diba? So, sino po? Alam mo, wala ka kasing alam. Ewan ko kung bagong tungtong ka lang sa gobyerno. Ang executive branch, meron tinatawag yang economic managers. Maraming involved dyan. Budget. Kaya nga, di ba noon laging binibiro ni Pangulong Duterte na madalas siya magsalita tapos biglang lilingon siya kay Jokno. Kasi si Jokno yung yung sa finance. Yan, importante yan. Finance, DOF, tapos yung DBM, syempre yung budget, kung meron pa ba tayong budget na maaalat dyan. At the same time, itong sa BSP. So, hindi lang isang tao yan. Anong ibig sabihin niya? That decision, pinag-uusapan ng presidente. Mas marunong ka pa sa naging presidente. Diba? Huwag kang magmagaling. Wala kang alam sa administrasyon dyan sa gobyerno. Bagong salta ka lang, nagmamagaling ka na. Ayan na nga, linaw-linaw na nga. Ang nag-appoint doon sa BSP Governor si Marcos. Sino ngayon na sinisisi ni Amy? Marcos. Hindi ko sinasabing iba. Marcos din ang nagbumanat. Ang sabi niya, grill the administration's economic manager. When you say administration economic manager, hindi involved si Marcos dyan? Sino yan? Si Abante ba yan? Si Barbers ba yan? Si Cheese Escudero ba yan? Si Dan Fernandez ba yan? When you say administration economic manager, sino yan? Saang branch of government yan? Di ba nasa executive yan? Sinong pinunong executive? Si Romualdez? Sa bagay. Sa bagay, lahat nga pala siya ang nagdidesisyon ngayon. Madam, bago ka humirit, may I suggest, mag-research ka kasi napapagtawanan ka ng netizen eh. Pinagtatawanan ka ngayon ng mga netizen dahil sa mga hirit mong sablay. Magaling ka siguro mag-vlog at magpaliwanag ng batas. Pero, ma'am, pagdating sa mga ganyan, aral ka muna. Alam mo, may budget naman po yan. Ang alam ko, USEC may budget. Yung ASEC kasi, pili lang nga meron dyan eh. Pero ang Office of the Undersecretary, may budget yan. Huwag mong angkinin lahat. Kumuha ka ng mga alam mo yon na magtuturo sa'yo. Abogado, kung ayaw mong abogado, pati nga yung sa tax, lahat yung pwedeng mag-advise sa'yo. Huwag mong angkinin lahat yan. Baka hindi ka kumukuha, nagtitipid ka.
Oh, di ba? Gamitin mo yan para kumuha ka ng mga taong matatanungan mo, tumali-talino ka naman kahit papaano. Kawawa ka naman. Ano to? Kasi unang araw mo pa lang, pinagtatawanan ka na ng netizen. Gusto mo pa, forever kang pagtawanan. Nakakaya naman si Marcos. Mahahalata sobra na sumipsip ka lang, bumanat ka lang sa Duterte kaya ka na-appoint. Di ba? Nakakaya naman, madam. Nakakaya. Ayos-ayusin mo trabaho mo. Johnny Yu, People's Journal. Ma'am, when you said you will take this seriously, what do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. So ito ba mga sinasabi niya during sa kanilang rallies or campaign rallies? Joke ba o seryoso? We have to know that. Okay. And also, ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta? Ayan tingnan nyo. Tingnan nyo to Ma'am, alam mo po ba kung ilan na ang gold na naibenta? Binabara niya si Duterte dahil sinabi ni Pangulong Duterte na itong certain amount of gold ay naibenta na at nabulsa na. Okay? Sinusuplak niya yon, di ba? Sinusuplak niya ngayon yon. Pero nung tinanong siya, ma'am, alam niyo po ba kung ilan ay naibentang gold? Pakinggan ninyo sagot. As of now, wala tayong records, pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Kung inyo pong i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin. So that's fake news. Grabe yung kanyang analyzation, pang vlogger pang tanso vlogger. Kawawa naman. Naawa ko dito kay madam kasi yung pagiging tanso vlogger niya, dinala niya po sa sa social media, sa palasyo. Kawawa ito. Hindi, kawawa ho talaga kawawa ito. Hindi niya masagot kung magkano ilan na yung naibenta. Pero sinasabi niya, tama yung naibenta. Alam mo, eto simple lang mga kababayan. Sasagot ka, sasabihin mo, mali yung sinasabi ng iba na ibinenta ko, mali yung pagkabenta ko ng cellphone sa amount na ganito. Mali. Kasi sinasabi ng iba, lugi ako sa pagbenta ko. Kunwari, binenta ko to ng 20,000. Lugi ako sa pagbenta ko ng cellphone. Yun yung chismis ng ibang tao. Ang tanga-tanga ni Banat Bay, binenta ng 20,000 yung iPhone 16 Pro Max fully paid niya. Halimbawa lang. O, di ba? O, tapos anong sasabihin niya? Mali. Maling-mali si Duterte. Di niya alam yung sinasabi niya. Tapos biglang tinanong, mali si Banat Bay. O. Tapos biglang tinanong, ma'am, alam niyo po ba kung magkano yung ibinenta yung cellphone ni Banat Bay? Hindi, basta. Sabi ng pinagbentahan niya, mali. Oh. Hindi mo alam yung data, pero ang lakas ng loob mo mambara. Oh my golly, what happened to you, attorney? Akala ko ba we should base our answer and argument on tawag dito, on evidence. Bakit wala po kayong ebidensya may labas? Sinubukan yung basahin, hindi nyo mabasa. Binigyan ko na kayo ng tip Bukas mag-research na po kayo kasi kawawa naman po ang mamamayan kung kayo magsasalita sa presidente kasi hindi wala kayong kaalam-alam. Kakahiya ho yun, di ba? Nakakahiya. Sana mag-ano na ho kayo, mag-research na. Ang sinasabi nila ay fake news or mas formal na word, disinformation. Thank you. Next question, please. Do we still have questions from our media friends?
Pierre Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, in responding sa sagot nyo kanina regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo said that it's actually... Ayan tingnan nyo to. Makikita mo dito na talagang walang alam si Madam. Bakit? Iba na yung tanong. Tapos na yung gold. Kasi as a matter of fact, humirit na yung pinaka parang nag-host sa kanila. Oh, what's the next question? So ito na yung next question. Tingnan ninyo kung paano sinagot ni Yusek. Kakahiya talaga. The government, the Duterte the Marcos administration, that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC. It's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. Your comment na po. So si Attorney Panelo yung nagsabi na Biggest spreader of fake news yung... spreader ng fake news. Unang-una, ang usapan dito ay about the God deserves. Hindi niya kasi masagot. Alam mo kung bakit? Kasi nagmagaling ka, Madam. Hindi mo napanood yung entire speech ni PRRD. The entire speech of PRRD is not just about the gold. As a matter of fact, mas marami pa siyang i-discuss or more time i-discuss niya yung ibang bagay compared sa sinasabi mong gold. Dinaanan lang niya yung gold. Tapos sasabihin mo, ang topic dito gold eh. Anong gold? Hindi gold lang. Ang sinasabi nga dito, di ba? Etong ang administrasyon na to, diktador. Yan ang pinakapunto ni Pangulong Duterte, buong speech niya dyan sa Cebu eh. Diktador, babagsak ang ekonomiya. Hindi ho yung gold, dinaanan lang niya yun. Ngayon, hindi mo masagot yung sinasabi ni Panelo. Biglang, ang usapan dito, di ba, gold? Franz Castro, ikaw ba yan? Hindi, yung totoo. Franz Castro, ikaw yan? Gago! Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Anong baguhin? Yung issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Oh, tingnan mo, hindi mo nga masagot yung KOJC. Kasi bakit to? Eto Madam, ipapaliwanag ko sa iyo. The whole speech of PRRD is, sabi niya, merong tendency si Marcos na maging diktador at magpatuloy at mag-declare ng martial law at magpatuloy sa kanyang pamamahala. Bakit? May sign of dictatorship si Marcos. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Ang sabi naman ni Panelo, tinanong siya, why do you say that there is a sign of dictatorship kay Marcos? Ang sagot ni Panelo, one, yung ginawa sa KOJC, that is overkill. That is beyond the law. Why kamo? Dapat ang search warrant. Remember, hindi warrant ang warrant of arrest. Ang pinakita ni pangalan nito ni Torre. Okay? Pero anong ginawa nila? Sinearch nila yung entire KOJC including yung simbahan, which is a violation in our law. Mag-Google ka kung hindi mo alam yun. Hindi pa pwede. And search warrant, kung meron man. Okay? Ang search warrant, very particular yan kung ano hinahanap. Itanong mo din. Kung siguro naman may kilala kang pulis, may kilala kang abogado. Ewan ko nga, abogado ka, hindi mo alam eh. Dapat ang search warrant, very specific. Ano yung hinahanap? Hindi pa pwedeng, sabi nga nila, parang fishing expedition na, hindi, basta may hinahanap kami, maghahanap kami ng illegal. Hindi pa pwede yun. Kailangan specific yan. Saan nakalagay? Ganon ang search warrant. Specific yung hinahanap. Kunwari, baril, kailangan may model. Hindi ho yun pwedeng, basta may hinahanap kaming mga baril. Basta may hinahanap kaming ganito. Hindi ho pwedeng ganon. So,
yung ginawa sa KOJC, it's a sign of dictatorship kasi hindi sinunod ang batas. Tama, mali. Yun ang sinasabi ni Panelo. Pangalawa, okay, ate, makinig ka na lang sa akin siguro para matuto ka. Pangalawa, yung SMNI. Remember, may batas na. Kaya nga may franchise ng SMNI. Anong ginawa ng gobyernong ito? Ang ginawa ng gobyernong ito ay kahit may franchise, pinasuspinde sa NTC na hindi tama at illegal yun. Dapat may panahon lang. Kuwari, iniimbestigahan. Hanggang ngayon, extended po ang suspension ng SMNI. Walang valid reason for suspension. Saan ka nakakita? Parang ang nangyari, nawalan sila ng franchise which is illegal. Bakit? Ang franchise ay batas, kaya nga kinukuha yan sa Kamara. It is a law. Therefore, we need a law para mawala yun. Hindi nga tinanggal yun. Hindi nga tinanggalan ng franchise kasi bawal nga. Ano ginawa? Dinaan. Saan? Sa maling paraan. Pinasuspinde sa NTC. Anong tawag mo doon? Dictatorship. Yun ang tinatanong sa'yo na hindi mo alam tapos babalik ka sa gold. Ano to? Pag di mo alam, gold. Bakit? Yun lang ba ang nabasa mo sa briefer nyo? Gold. Kaya hindi mo masagot yan? Papagalitan siguro yung media nagtanong yan. Bakit yung tinatanong yan? Hindi kasama yan sa question and answer Di ba? Binigyan na kayo ng question? Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na wala. Hindi lang huyang gold reserve nga. Basihan. Pakulit-ulit ka. Sakit mo sa bang talaga? Thank you, Sec. We have more questions from MPC. Tay Pardilla, PTV4. Ito pa. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandaue rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Bumalik na yung droga sa Davao, Cebu, Manila. Okay? Kasi napaka-importante maunawaan natin yan. When you say Davao, it's not the city, it's the entire region. When you say Cebu, it's not just Cebu City, yung entire Cebu. Magulo yan Kahit nga ako dati, hindi ko maintindihan niya kasi pupunta ako, lalapag ako sa Cebu, tapos Cebu, di ba, yung airplano. Pagdating dun, di naman pala Cebu yun. Hindi Cebu City, basta may something. Pero when you say Cebu, yung buong nila, malaki ho yun. Pag sinabi mo rin Manila, ang ibig di sabihin po niya, Metro Manila, hindi lamang po yung Manila City. Kasi ang tinutukoy niya dito, lumala na yung pangkalahatang droga. O yan ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Tingnan mo ang intindi ni Claire. Claire, umayos ka Claire ha? Dami na ring mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Tingnan mo yung sagot niya ha? Tingnan mo. Alam mo na ito ay isang attack dog. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Kita mo halatang halata na galit siya kay Duterte. Siguro ang assignment niya, basta banatan mo ng banatan ng Duterte ha. Banatan mo lang sila ng banatan ha. Huwag kang bibitaw ha. Yan ang assignment mo, kaya ka namin inilagay dyan para banatan ng mga Duterte ha. Huwag mong bibitawan yan. Huwag mong bibitawan. Ito. Sige. Tuloy natin. Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig bang sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, merong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Grabe. Tanong lang natin yon. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga... Grabe, akala ko malala na si Gadon. Meron pa palang sumunod sa kanya. Ang bihira, oo. Ang pinag-uusapan, yung paglala ng droga sa bansa, including Davao,
Cebu as a whole, Davao as a whole, at Manila as a whole. Biglang ang punta mo sa Davao City. O, di ba sabi niya, o, di ba sa Davao yan? O, isa pa, ipapakita ko sa iyo, ha? Hindi lang sa Davao yan tinutukoy mo. Ano ba naman to, madam? Ang sakit mo talaga sa banks? Hindi, ha? Ito, papakita ko sa inyo, ha? Para lang maintindihan ninyo. O, ito. Ayan, o. Ayan. O. Ayan yung sinasabi niya kasing sa Davao, eh. Ang hindi niya naintindihan, Davao del Norte yan. Davao del Norte yan. At pag ibinaba mo, ayan, Panabo City, Davao del Norte. Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte na palala ang droga, 44 million na. Mantakin mo, 44 million yan, ha? Hindi ordinaryo yan. Hindi ho yan na basta-basta. So ano ibig sabihin yan? Yan ho yung sinasabing lumalala na. Bigla ka napunta sa Davao City. Kailan pa napunta ang Davao City sa Davao del Norte? Oh my golly, Miss Claire, what is happening to you? As early as now, you are spreading fake news. Diba? Yan ang tinutukoy ng mga Duterte do sa speech niya. It's not Davao City. Ang Davao City maayos pa rin hanggang ngayon. Ewan ko sa iyo, ate. Ang kakasimula pa lang, nagpapakalat ka na ng fake news. Kinuha ka ba para maging propagandist ng gobyerno to? Atin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Ivan Medina, GMA7. Ma'am, easy lang. Na-appoint na kayo. Bakit? Tatanggalin ka ba? Pagka sakaling hindi mo binanatan si Duterte? O dahil talagang feel mo lang banatan si Duterte, yan ang dahilan kaya ka na-appoint. So, paninindigan mo na. Yusek, kakapanumpa niyo pa lamang po ngayong araw na ito as Undersecretary and Palace Press Officer. And you come out with guns blazing. Ito na ho ba ang magiging communication stance ng Administrasyong Marcos starting today? Siguro ganito lang po talaga ako. When it's for the truth, ilalaban natin yan. Wala tayong, hindi tayo... okay naman yun. Okay naman yun. Kung ito'y para sa katotohanan, okay lang na ilaban. Pero mag-research. Para hindi tayo nagmumukhang tanga. Mag-research po tayo. Kasi pinagtatawanan kayo ng netizen. Yan ang problema. Pinagtatawanan kayo ng mga netizen. Tingnan niyo yung mga comment doon sa social media. Tawan-taho ang mga netizen, Sasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalab ang damdamin natin sa pasasalita is because we know we are fighting for the truth. Do you think it has come to a point that the administration needs to take this, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome levels? Yes. We have to fight for that. We have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala. Ikaw nga ang nagpakakalat eh. Ang sinasabi ng mga Duterte, di Pangulong Duterte, Davao eh. As a whole, Davao del Norte. Hindi ho Davao City. Ano ma? Yan yung tinutukoy niya itong recent na shabu na nahuli tapos sasabihin mo ngayon Davao City. Sino nagpapakalat ng fake news? Pambira ka naman Ano ba yung tapos sinasabi mo to boost the economy kaya nagbenta ng gold reserve. Nag-boost ba yung economy? Ha? Pakisagot ako. Ayan para lang sa kaalaman mo, nag-boost ba economy? 2 beses na miss ang target. Ayan nakasulat na nga PH miss economic growth target for second straight year. Pangalawa na yan. Asa na nag-boost sa economy? Na sinasabi mo? Wala. Ibig sabihin, nagpapakalat ka ng fake news. Sige, gawin natin formal. Ha? Ano yun? Disinformation. Yan. Diba? Bira ka talaga, madam. Kawawang bayan sa'yo. Wawa talaga. Ewan ko ba, bakit dinagdag ka pa? Sa kanila, maiiba ang isip nila. Maiiba ang diskarte nila. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media. Dapat nating iparating sa taong bayan ano ba ang katotohanan. Iwasan natin
yung mga intriga na walang basihan. As of now, kasi puro intriga eh. Puro intriga ang pinapasok sa utak natin. At nakakasira ito sa bansa, sa ekonomiya. Hindi po ba? Thank you. Parang hindi to ano, no? Press secretary o press officer. Yan ang tawag sa kanya, press officer. Parang hindi to Yusik, ano? Para lang siyang vlogger na kasama niya yung mga vlogger na mga tanso. Parang ganun lang siya umasta. Ang bira ka, oo. Ano mga kababayan, sa tingin nyo, tatagal to? Ay, meron pa tayong mga i-discuss kasi may mga humirit pa. May mga humirit pa tungkol dito sa issue ng sinabi ni Pangulong Duterte. Marami na naman ang umiyak. Marami na naman ang umiyak sa sinasabi ni Pangulong Duterte. Okay? Ito ha, panoorin natin ito. Ito. Ayan. Ay, hindi pala. Sorry. Ito, ayan. Yan. Isa yan sa mga pumiyok. At dinipensaan si Marcos, sabi niya, when their accusation that PBBM was a weak leader who was not in control did not fly. Now, they are accusing him of the exact opposite. Now, supposedly has dictatorial tendency. It is not only inconsistent but also irrational and untrue. Sa Tagalog, ganito. Nung hindi daw nabenta yung salitang weak na ginamit ni Pangulong Duterte kay Marcos noon, ngayon naman, yung opposite ang binibintang kay Marcos, which is diktador si Marcos. Sabi niya dito sa panguling sentence, hindi lamang ito inconsistent, pero irrational o walang sense. At ito'y untrue, hindi ito totoo. First of all, Chis Escudero, I know you're a lawyer. You are a good lawyer. Matalino ka pag nag-uusap kayo ni Hart Evangelista. Ang talino mo sa kanya. First of all, it is not opposite. Ang weak and dictator is not opposite. Ulitin ko. Kasi sinasabi mo dyan, nung hindi nabenta yung weak kay Marcos, ngayon, yung opposite naman ang ginagawa at binibintang, which is diktator si Marcos. First of all, hindi po opposite yun. You can be a dictator even if you are a weak president. Why? It happened on the last days of Marcos Sr., wherein weak na siya, not only physical, pero mentally and emotionally, weak na po si Marcos noon kasi nanghihina ho na siya physically. Nanghihina na siya, weak na po siya noon. So ano nangyari? Nas lalong naging diktador yung kanyang gobyerno. Bakit? Kasi nga, weak siya. Ang nagpapaandar yung mga taong nasa paligid niya. You can be weak at the same time dictator government because you are no longer in control of your people. That's the meaning of weak. Chis Escudero, you're supposed to be a lawyer, but how come you do not understand? Tigil-tigilan nyo yung masyadong nag-uusap ni Hart Evangelista. Naku. Sa bagay. Meron akong kwento. Ang ganda nung nakita ko sa Facebook, sabi. Bakit? Sabi wala akong sinasabi tungkol dito kay hindi to tungkol dito kay Chis Escudero tsaka kay Hart Evangelista. Hindi tungkol sa kanila to. Sabi nila, bakit daw may mga magagandang bobo? Bakit daw may magagandang tanga? Oh, grabe ka naman, Banat Bay. Totoo ba yan? Oo, totoo yun. Kasi, sabi doon sa nakita kong post, kung hindi daw tanga yung maganda, hindi ka papatulan. Diba?
Kasi nga, tanga siya kaya ka pinatulan. At hindi ka naman makakakuha ng jowang maganda kung hindi siya tanga. Para maging patas ang labanan, di ba? Ganon ang siste. Ganon ang siste. Ewan ko sa'yo. Hindi, totoo, di ba? So, wala. Kwento lang yun. Sumegway lang ako. Commercial lang. Patawa lang. Di ba? Patawa lang yun. Walang kinaugnayan yung kay Cheese Escudero tsaka kay Heart Evangelista. So, malinaw po ang sinasabi natin dito mga kababayan. Pwede kang maging weak and yet dictator because people around you is manipulating you. That's the reason why you became a dictator. Because mahina ka nga. So, hindi pa pwedeng inconsistent yun. As a matter of fact, it's very consistent na maging dictator ka because people are manipulating you. That's very rational and that is very true. Cheese Escudero. Malinaw po yan, ha? Kasi wag po tayong magmagaling. Okay? O, isa pa. O, ito. Ito naman. Isa pang talakayin na rin natin yung mga kulang-kulang ang pag-iisip. Ito. Ewan ko ba? Parang faker, hater, parang ganun yung mga dating nila. Tinawag ng Malacanang si former President Rodrigo Duterte na one-man fake news factory when he said that President Ferdinand R. Marcos Jr. is becoming a dictator. Ano lang po yung masasabi niyo po rito? Well, ako dun sa statement, ang hirap po talaga eh. Parang I'm leaning towards that statement na parang factory sila ng fake news. Pati yung mga data nila, pati yung mga rally nila. Para talagang ang tawag dito, parang literally factory ng fake news. Kung baga, tapos pag hinold sila accountable ng tao, kakambyo naman sila na joke lang daw yun. Parang nagmumukha tuloy silang joke eh. So, ewan ko, parang ano bang tawag mo doon sa hari na father faker? Father ng mga fake news, ganun, mother faker. Hindi ko alam kung paano tatawag natin sa kanila. Father faker, mother faker. Congressman ba ito? Bakit ang corny? Hindi sorry pero nonsense yung pag ito naging jowa mo, parang sasakyan mo na lang para lang masabi mong anyway, marami naman tong pera, parang ganun. Sakyan na lang natin. Yeah. Anyway, may pera naman yan eh. Mali. Kasi wala eh. Ang tinanong siya, anong sagot mo? Basta, mother faker, maker, breaker marker. Kawawang bayan natin. Alam mo, no wonder talaga. Kailangan natin ma-educate ang mga tao. Kailangan talaga, alam mo, tama sila eh. Gusto mong maayos ang bansa, ayusin natin ang edukasyon. Alam mo kung bakit? Kasi pasensya na po pero pag isang tao ay hindi edukado, hindi talaga na-educate, konting bigay mo lang ng pera, mauuto mo na. Diba? Bigyan mo lang ng pera yan, iboboto ka na yan. Kasi nga hindi edukado. That's why may mga ganito tayong congressman eh. Walang kwenta magsalita, walang kwentang sumagot. Tuloy natin. Ito naman, isa pang nagmamagaling to. Ako, wala akong nakikitang indikasyon or karakteristik ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na masasabi kong leaning towards or leading towards dictatorship. Diktador ba yung minumura ka? Ang tatay mo sinasabi kung ano-ano tatanggalin, i-exhume, tapos itatapon sa West Philippine Sea. Itathreaten ang buhay mo, itathreaten ang wife mo, itathreaten ang Speaker of the House, ang nagkapinsan mo. Tapos every time nagkakaroon sila ng rally, ang pinakapunto nila is sirain yung isang pagkatao. Hindi lang yung polisiya, pero yung pagkatao ng isang individual tulad ni President Bongbong Marcos.
tapos wala siyang ginagawa directly. He has all the power at his disposal and yet he has doing nothing. In fact, ang mga response niya is so diplomatic. Characteristic ba yun ng isang diktador? I don't think so. Pangalawa, itong ginagawa ng administrasyong ito, he respects the separation of powers. He does not even want, maraming mga legal opinion na sinasabi, President, you request the Senate to convene for an emergency session. He did not do that because he respects the separation of powers. Sagutin muna natin yung sinasabi niyang minumura, ginaganito, binabantaan, hindi daw ba wala naman daw ginagawa ang presidente. That's not true. As a matter of fact, you use PNP and the NBI to charge VP Sara Duterte. Don't tell us na walang ginagawa. Si Pangulong Duterte ang walang ginawa sa 6 na taon na pagbabatikos ng mga dilaw, pinklawan at higit sa lahat ng kanyang vice-presidente. As a matter of fact, marami sa mga Duterte supporter gustong pa-impeach si Leni Robredo at that time. Nagpaalam sa kanya. Alam mo, sagot ni Duterte noon, as a president noon, stop it, sabi niya. Guys, stop it. Binoto yan ng taong bayan. Huwag niyong, yan, hayaan niyo siya. Diba? Sabi nga niya hindi man gusto ko ang mga sinasabi niya, I will protect yung karapatan niyang magsalita. Ganon si Pangulong Duterte. Ngayon, yung sinasabi mo na si Marcos hindi naging diktador dahil minumura na, that is not true. Why? Kinasuhan Kinasuhan. Sino? Kinasuhan po ang Vice Presidente, si VP Sara Duterte. Hindi lang ang kinasuhan, pina-impeach pa. So meron talagang ginagawa para indikasyon na there is such thing as dictatorship, sign of dictatorship, di ba? Hindi lamang po yun. Kahit po yung ginagawa ninyo sa Kamara na sinusupil ninyo ang mga taong nagsasabi ng katotohanan tulad ni Colonel Grijaldo na sinabi niya, kinausap ako ni Abante, kinausap ako ni Dan Fernandez para idiin si Duterte. Nung sinabi niya, anong ginawa niyo? Pinakulong niyo hanggang ngayon. Di ba? Don't tell me it is not a sign of dictatorship. Maybe, sasabihin mo, hindi naman si Marcos yun. It is the Congress which is a separate branch of the government. Yes, maybe true. But wag na tayo maglokohan. Tanga lang ang maniniwala na si Speaker Romualdez ay independent kay Marcos. That's not true. Alam ng lahat yan sa kasaysayan, walang taong matino ang magsasabi na walang basbas ang presidente sa speaker.